PTV, Telebisyon ng Bayan. Pagsisikap, ilang taon ng pagbuo sa mga pangarap, ilang taon ng paghahanda para sa pagkakataong magsilbi sa ating mahal na bansa. At lahat ng yan sa araw na ito magtatapos at magsisimula. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Rocky Ignacio at nandito tayo sa Philippine Military Academy Commencement Exercises sa Lacnib 2017. At siyempre sa araw na ito, tutulungan tayo para ganap na mapaintindi sa atin kung ano nga ba itong kahalagahan ng pagsasagawa ng graduation na ito. Kasama natin ang Chief ng PMA ng Public Affairs, Chief Lieutenant Colonel Reynaldo Balido Jr. Good morning, sir. Good morning, Rocky. Narinig natin yung pagputok ng kanyon na hudyat na ngayon ng pagpasok ng ating mahal na Pangulo. Na anytime po ay magsisimula na yung ating formal na. Siyempre, ito pong pagkakataong ito, itong taon na ito, medyo mahalaga sa aming mga babae. Kasi po, sinasabi nga, itong buwan na to, International Women's Month. Nagkataon din po na itong International Women's Month ay medyo, hindi lang medyo, talagang nakuha ng 8 sa 10 top ng PMA. 8 dun sa 10. Yes, 8 dun sa top 10 ay puro mga babae. Saka, ito ba yung unang pagkakataon na nangyari ito? Yes, tama ka. Kadalasan yan, 2 hanggang 3 lang yung nasa top 10. At for this time around, parang nabaliktad. Sa 8, babae, 2 lang yung lalaki. Dati kasi parang 2 yung babae, karamihan puro lalaki. Sa Lacnib, ano po ba ang ibig sabihin? Sa Lacnib is an Ilocano term. Shield ang ibig niyang sabihin sa English. Pero mayroong mas mahabang kahulugan yung sa Lacnib. Sanggalang ay lakas at buhay na iaalay para sa kalayaan ng inang bayan. So yun ang kanilang pangalan. So ito pong ilan po itong magtatapos ngayong araw na ito? 167 and nabanggit mo nga yung kababaihan. So out of the 167, 63 din ang female. 63? So talagang ang swerte din itong 8 nasa top 10 kasi konti pa rin sila. So 6, di ba mas marami pa rin mga lalaki. But compared sa ibang classes, ito talaga yung may pinakamaraming babae na since pumasok sila 82 yan. And then graduate 63. Paano nyo po ilalarawan ngayon yung ganyang pangyayari na medyo na-dominate na mga babae itong PMA ngayon? Actually, mula pa nung Monday, nung pinakilala natin yung top 10 sa ating media, yan na talaga yung lumalabas na katanungan. Paano natin isasalarawan, ano bang significance. Sa amin naman dito sa PMA, pare-pareho naman yung pinagdaanan nilang training. Siguro nagkataon lang na mas marami yung pumasok at mas malaki rin yung percentage nila na mag-emerge sa taas. So ano ba yung wala naman po bang naging pagkakaiba ng parang naging pag-aaral ngayon? Bakit nakuha ng mga babae? Wala naman. Yun nga lang, yung sabi ko kanina na parang mas marami yung pumasok. So mas malaki yung percentage, mas marami yung female doon sa top 10. So kasi mga ilan po sa mga gagraduate ngayon ay pumili na nasa Philippine Army, nasa Philippine Air Force, sa Navy. Paano po ba yung nagiging paraan ng pagpili ng kung saan nila gusto? Tama ka, Rocky. Mayroon na silang branches of service. May option sila to signify. And then pag napuno na yung quota, kasi usually ang ginagawa natin dyan or ang mandate sa amin is average na 50% pupunta sa Army dahil mas malaking pangangailangan ng Army. And then yung other 50% paghahatian na ng Air Force at saka Navy yan. So kung napuno na yung Air Force at saka Navy, magkakaroon na ng enrollments. Magbubunutan na yan sila and yun nga, karamihan pupunta sa Army. Karamihan pupunta sa Army? Hindi naman dahil mas naging magaling sila sa certain na pag-aaral o ano, kaya yun ang... Hindi naman. Yun nga sabi ko, they have equal opportunity to signify kung saan nila gusto. And then kapag napuno na yung quota nila, that's the time na magkakaroon ng drawlats. Colonel, sabihin natin kung sino ngayon ang nasa top 10 para sa graduation.
ngayong araw na ito? Sino yung ating top 10? Number 1 natin si Cadet First Class Rovi Mayrel Martinez, taga Cabanatuan City. Siya po ay tatanggap din ng Siya yung tatanggap ng bilang number 1 yung Vice President Presidential Saber. Ang ating pangulo mismo ang magbibigay. Ayan, nakikita natin sa ating screen. Ayan, nabanggit ko kanina, Cabanatuan City. Ayan yung mga matatanggap niya mga awards. Siya rin ang tatanggap ng Philippine Navy Saber bilang number 1 magtatapos na mag-join sa Philippine Navy. May tatanggapin rin siyang Navy Professional Courses plaque. Yes, and then Spanish Armed Forces. Actually, mga yan nabigay na kahapon. Nabigay na. Yes, nabigay na kahapon. Oo, susundan naman po ito ni Philip Modestano, Vizcaya. taga Ligao City, Albay. Nakikita niyo po yung pagdating. Nakikita natin sa screen yung pagdating ng ating mahal na Pangulo. Siguro makikita natin yung arrival honors. Yung pagtanggap ng ating mga PMA leadership. Nandyan din yung ating Secretary of National Defense, yung ating AFP Chief of Staff General Año, and the Major Service Commanders. Nandyan sila lahat. Si Pangulong Duterte po nagkaroon ng mahalagang mensahe ng International Women's Month kung saan niya kinikilala ang mga babae na bayani at sinasabi niya yung kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan. Siyempre, makakasama na yung mga bagong magiging tagapagtanggol ng ating bansa. At asahan natin na mababanggit niya yan mamaya sa kanyang mensahe, yung papuri niya dito sa ating mga magsisipagtapos na